Sa umagang ito ay ipagpatuloy natin yung ating ikalawang bahagi ng ating pong pag-aaral sa Jude verses 1 to 4 na pinamagatan nating Contending for the Faith. At ito po ay parang sabihin na nating intrusion lamang, parang break lamang sapagkat ang ating series talaga ay nasa Book of Numbers. So God willing, we'll return to the Book of Numbers next Sunday. But ngayon ay ipinasok natin ang paksang ito dahil nga sa nakita natin na mukhang sa social media ay may mga false teachings at may mga matagal ng mga aral na matagal ng binaon sa kasaysayan ay unti-unting inilabas na naman uli. Merong mga nag-react vehemently sa katuroang ito. Isa na dyan ay yung tinatawag na Marcionism na tinuturo, na hindi naman niya ginagamit yung salitang Marcionism, pero itinuturo ito ng isa sa mga kilalang mangangaral sa ating sa ating panahon ngayon dito sa ating bansa, at marami rin ang nag-a-adapt. Maraming mga nag-react sa pagtuturo, ngunit marami rin ang nagtatanggol patungkol dito. Kaya nga, maganda na muli ay bigyan natin ng pansin ang pagpapahalaga ng tinatawag nating pagtatanggol sa ating pananampalataya, contending for the faith. Before we do that, let's come to the Lord in prayer again. Panginoong Diyos, salamat po muli. Nais ko namin ipagkatiwala sa iyong mga kamay ang pag-aaral namin ng iyong salita. Bigyan mo kami ng talino na kailangan namin at bigyan niyo kaming ng kakayanan na maintindihan ng iyong salita sa isang simpleng paraan upang ito ay mailapat din namin sa aming mga buhay. Ang iyong lingkod ay inyong samahan, itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Jude 1 to 4. But at this time, we will be concentrating on verse 4. Last time, ay binigyan natin ng pansin yung verses 1 to 3. Ngayon naman ay ang verse 4. Basahin na rin natin mula sa verse 1. Si Judas, na alipin ni Jesucristo, at kapatid ni Santiago, sa mga tinawag na minamahal ng Diyos Ama at iniingatan para kay Jesucristo. Ang kaawaan, kapayapaan, at pag-ibig ay pasaganain nawa sa inyo. Mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himuking kayong ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Verse 4, sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim. Ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito. Mga hindi makadiyos na kanilang pinalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Panginoong Diyos at itinatatwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Jesucristo. Ito ang salita ng Panginoon. Lahat po tayo ay masaya sa karangalan na ibinigay sa atin ni Carlos Yulo nang siya ay magkamit ng 2 medalyang ginto sa Paris Olympic. Gumawa siya ng isang record sa kanyang achievement na ito sapagkat ito ay sa kauna-unahang pagkakataon nakakuha tayo ng ginto. In fact, ng 2 ginto. Actually, last Tokyo Olympic ay meron ng nakakuha ng ginto sa weightlifting. Pero ngayon ay 2 ginto sa event na sinalihan ni Carlos Yulo. At alam natin na bata pa ito si Yulo at maaring sumali pa siya sa susunod na Olympic sa 2028 sa Los Angeles Olympic. Pero ang isang atleta na katulad niya at ang iba pang mga atleta ay nagpa-participate lamang sa mga event for a certain period of time. Dahil ang palakasan ay palakasan. Ibig sabihin, ito ay nangangailangan ng lakas. At ang lakas ay unti-unting bumababa, nawawala habang nagkakaedad ang tao. Ang energy, ang ability ng isang atleta ay nagdi-dwindle down as they age. Kaya tiyak, darating ang panahon, retirement will step on his door. But every true believer has no retirement. Pagdating sa pagtatanggol sa ating pananampalataya, hindi lamang ayon sa ating kakayanan, kundi habang tayo ay nabubuhay. Tayo ay tinawag ng Panginoon
na ipagtanggol ang pananampalataya na minsan ay ibinigay sa mga banal, that once and for all delivered to the saints. Tungkulin natin na hindi lamang sumamba sa Kanya, kundi ipaglaban ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos, hindi lamang for the years to come, but as long as we live. Alam nyo, merong isang magazine na ang pamagat ay Sword and Trowel. Itong magazine na ito, meron din akong mga kopya nito. Dati tumatanggap ako ng subscription nito. Pero itong Sword and Trowel ay isang Christian publication na nagsimula pa noong 1865 na mismong inilathala ni Charles Spurgeon, the Prince of Preacher from Metropolitan Tabernacle in London. Si Spurgeon, tinawag niya itong Sword and Trowel sapagkat kinuha niya yung idea na yan sa Nehemiah chapter 4 na ang mga manggagawa sa pagtatayo ng muog doon sa Jerusalem ay may hawak na sword sa kanilang kamay, sa kabilang kamay naman ay may hawak silang pala. Kaya sword and trowel. Sapagkat naniniwala si Spurgeon ng isang Kristiyano ay involved both in building and in battling. In building and in battling. Sa pagtatayo at sa pakikibaka o pakikihamok. Now, bakit natin kinakailangang ipaglaban ng pananampalataya? Dahil merong mga kalaban ng pananampalataya. Merong mga enemies of the gospel. At minsan, yung mga enemies of the gospel, hindi nila alam na enemies of the gospel sila. May mga tahasan na alam nila na sila ay nakikipaglaban o sumasalungat sa pananampalatayang Kristiyano. Pero meron din na wala silang alam na sila ay mga enemies of the gospel. Pero ang tinuturo nila ay mali. Kaya kinakailangang ilantad, kinakailangang salungatin at ipaglaban ang ating pong pananampalataya that was once and for all delivered to the saints. And this is the message that I want to bring to you this morning. The rise of false teaching compels the church to vigorously defend the faith. Ang pag-rise o ang pagkakaroon ng maraming mga bulaang aral ay naghihimok sa iglesia na maging masikhay o masipag sa pagtatanggol sa pananampalataya. Now dito ay ipinakita sa atin ni Jude ang tatlong bagay o tatlong dimension na kung saan ay dapat daw we should earnestly contend for the faith. Tatlo. Unang-una, tatawagin natin itong ecclesiastical dimension. Yun ang una. Pangalawa, moral dimension. Pangatlo ay doctrinal dimension. Ecclesiastical, moral, and doctrinal dimension. First, makikita natin ito sa verse 4, no? Sabi ron, for certain people have crept in unnoticed. Certain people have crept in unnoticed. Sa Tagalog, may ilang mga nakapasok ng lihim. So, bilang isang apostol, bilang isang guro, bilang isang pastor, na-observe ni Jude ang isang napakapanganib na nangyayari sa loob ng iglesia. May mga nandoon sa loob ng iglesia na hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng nasa loob. Sila ba ay miyembro ng isang iglesyang lokal? O sila ba ay mga itinerary preacher na nangangaral sa mga iglesia? Hindi natin tiyak. Pero one thing is sure, nasa loob sila ng iglesia. At sila ay mga nagtuturo ng mga aral na labag at tumataliwas sa katotohanang itinuro ng mga apostol. Yan din ang babala ni Apostol Pablo doon sa mga pastor sa Epeso. Nung kanyang tipunin ang mga pastor sa Epeso, sinabi niya sa Acts chapter 20 verses 28 to 30, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo
ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo na ring kasamaan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Now, pansinin niyo yung ginamit na salita. No, sa wikang Ingles ay, in among you. O kaya naman, from among yourselves. Ibig sabihin, diyan mismo, kasama ninyo. Mga kinikilala ninyong kapatid, marahil. Pero maaring akala ninyo yung mga tulad ninyo sa pananampalataya, tulad ninyo sa paninindigan. Pero sila'y magsasalita ng mga kabulaanan. It means, itong mga taong ito, para bang hindi mo maiisip na mali yung kanyang sinasabi. At mali ang kanyang paniniwala. Dahil nga kasama mo sila sa gawain. At mukhang may commitment din silang tulad mo sa paglilingkod. But, ang tawag doon ni Apostol Pablo ay, they are like wolves in sheep clothing. Sila ay mga tulad sa mga asong lobo na merong mga damit, tupa. So it is worth noting that all the conflicts and troubles and problems that the church face originates from within. Originates from within. Alam nyo, maraming paraan si Satanas para sirain ang gawain ng Panginoon, ang kanyang iglesia. Minsan, ang paraan niya ay gamitin ang mga nasa labas ng iglesia. Gamitin ang mga otoridad sa labas ng iglesia. Gamitin ang mundo para usigin, para saktan, para pahirapan ang iglesia. Pero, minsan, ang problema ay nasa loob din. Now, kung mababasa natin ang kasaysayan, noong 1553 to 1558, the Church of England suffered great persecution under Queen Mary Theodore. Tinatawag din niyang the Bloody Mary. Sapagat, kung alam niyo ang kasaysayan ng Inglaterra, no, nung umalis si King Henry VIII sa Roman Catholic, ang buong Inglaterra ay naging Protestant. No? At pagkatapos, sumunod sa kanya, ay ang kanyang anak na lalaki na si King Edward VI, isang matapat na mananampalataya, ngunit maagang namatay dahil sa kanyang karamdaman. At walang papalit sa kanya, kundi ang isa sa mga anak ni King Henry VIII na isang babae na ang pangalan ay si Mary Theodore. Siya isang Roman Catholic. Nung siya ay naging queen ng Inglaterra, almost 1,000 rich Protestant left the country. And the Fox's Book of Martyrs estimated that 274 Christian leaders and pastors were executed by burning. Pinasunog niya ng buhay doon sa kanyang bayan. At hanggang ngayon, ang mga bakas ng mga karanasang ito ay makikita pa rin kung kayo'y mapapasyal sa bayang yan. Ang Islamic religion had series of attempts to conquer Europe and overthrow Christianity. If you know history, si Charles Martel, kung hindi napigilan ni Charles Martel ang pagpasok ng mga Muslim noon sa Vienna, na matagal nang kumakatok sa Vienna, 1683 pa lang. At nagkaroon ng tinatawag na the Battle of Tours. Itong si Charles Martel, who was able to conquer the Muslims who were trying to enter Europe. Kung hindi siya nanalo, palagay ko, ang buong Europe ngayon ay Muslim. Because the Islam religion, they're propagating their faith through invasion. Through invasion. No, yan ang ginagawa nila. Pero hanggang ngayon, they're also propagating their faith not through invasion, through migration. Nagmamigrate sila sa bawat lugar. Naglalagay sila ng mga negosyo sa bawat lugar. And that's their way of propagating their faith. And that is what's happening. If you see, before,
yung mga Muslim, naka-confine sila sa Mindanao at pailan-ilan sa Quiapo, no? Pero ngayon, nakikita natin, nandiyan na sa mga commercials, nandiyan na sa mga malls, at napakarami na maging dito sa San Pedro, meron rin silang mga mosque. So the point is, that is migration, and that is also what they are doing in Europe right now. Huh? Sinasamantala nila yung freedom of religion doon sa Europa at naglalagay sila ng mga mosque at they were supported by the government because of that. The point is, may mga puwersa sa labas na ginagamit si Satanas para pahirapan ng iglesia, para yanigin ng iglesia. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay yung ginagawang pagyanig at pagsira sa church na nanggagaling lang mismo sa loob ng iglesia. And in fact, mga kapatid, most of the true threats comes from within the church. In fact, heresy of Unitarianism, the belief that there is no Trinity, the belief that there is only that God, that the Father and the Son and the Holy Spirit, they're all the same, Unitarianism, galing yan sa loob ng iglesia. Pelagianism, galing yan sa loob ng iglesia. Liberalism, galing yan sa loob ng iglesia. Kung inyong alam ang kwento ng Princeton Seminary, Princeton Theological Seminary, isa sa mga unang presidente ng Princeton ay si Jonathan Edwards, isang magaling na mangangaral. Isa siya sa ginamit ng Panginoon para magkaroon ng revival sa Amerika. At naging presidente siya ng Princeton. Pagkatapos ng ilang taon, ang Princeton ay naging liberal. At dahil doon, umalis ang mga mahuhusay na mga guro tulad nila Machen at ang iba pang mga mahuhusay na mangangaral at nagtayo sila ng Westminster Theological Seminary sa Philadelphia because naging liberal na ang seminaryong ito at marami pang mga simbahan ang naapektuhan dahil dito. Nakikita natin na ang pagkalat ng kamalian ay hindi naggagaling sa labas kundi nandoon din sa loob. This is the reason why teaching and preaching of the word should be the main activity when the church gather together. Not music, though it must be there. Not music, though it must be there. Kaya papansinin natin sa maraming mga gawain ngayon, mas napakalamang ng musika kaysa sa pangangaral at pagtuturo ng iglesia. Hindi dapat ganoon. Ang ating pagsamba ay dapat pagsambang nagtuturo at hindi nag-entertain. Our worship must be worship that teach, not that entertain. We must not be bored in this activity. Churches have gone soft on doctrine to keep from offending out of laziness and out of ignorance. And what happened? We are reaping our reward when people apostatize from the faith. Dahil dito, marami ay tumatalikod sa pananampalataya. Marami ay nahihila ng iba't ibang katuroang mali at walang pundasyon sa kanyang salita. Mga iglesia na dati ay kumakapit sa katotohanan, ngunit later on, iba na ang pinaniniwalaan. Science na, hindi na ang Bible. Siyensya na ang mas mataas, hindi na ang salita ng Diyos. At ang nag-govern mismo doon sa kanilang interpretation sa Bible ay yung paniniwala sa siyensya, hindi na kung ano ang mismo nakasulat doon. Yan ay nangyayari sa Amerika at unti-unti na rin pumapasok dito sa ating bansa. As I always said, there would come a time na that you would be alone. May mga pagkakataong magiging isa ka. Magiging isa ka. Pero yung mga natutunan mo sa kanyang salita, yun lamang ang magiging kasama mo at kakampi mo para turuan kang maging matatag at para turuan kang magpatuloy sa paglakad mo bilang mananampalataya. Kaya napakahalaga ng salita. Napakahalaga ng salitang binabasa. Napakahalaga ng salitang tinuturo. Hindi lamang sa ating pansarili, kundi sa atin bilang isang iglesia. Sapagkat may mga, sabi dito, ni Jude, certain people have crept in unnoticed.
So I hope that this will not happen to SGCC. But because it's happening now in many churches, that there are those who teach doctrines that are not based on apostolic teachings, but based on their own opinion, on their own belief, on science, and in many other things. So that's the first one, ecclesiastical dimension. Let's look at another thing, the moral dimension. Ang sabi rito, who long ago were designated for this condemnation, ungodly people who pervert the grace of our Lord God into sensuality. May ginamit na salita, bago yung salitang ungodly people. Sabi, who long ago were designated for this condemnation. Yung clause na yan, long ago, is interpreted by the scholars in many ways. But I am inclined to believe that God is keeping a list of the godless who deserve condemnation long ago. Na long ago, noong pa man, ang Diyos ay may mga listahan na mga tao na kung tawagin ay godless. Mga tao hindi naniniwala at walang takot sa Diyos na sila'y deserving long ago sa paghatol ng Panginoon. Kumbaga, sila'y mga makasalanang minarkahan na para sa kahatulang walang hanggan. They were sinners who were marked out for condemnation. Si Apostle Peter, may sinabi siyang ganong pananalita rin laban sa mga false teachers of his time. 2 Peter chapter 2 verse 3, sabi niya, at sa kanilang kasakiman ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng mga pakunwaring salita. Ang hatol sa kanila mula ng una ay hindi maaantala at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. It means, even from the beginning, the Lord marked certain people not to experience His influence for them to understand the grace of God and His salvation. Tinatawag ng mga Reformed theologian niya na reprobation. May mga taong sadyang nilagpasan ng Panginoon. May mga taong sadyang pinabayaan ng Panginoon sa kanilang kamalian, sa kanilang maling pag-iisip at maling paninindigan at maling pamumuhay. Ang tawag doon ay reprobation. And these people will use the doctrine of God's grace as license for lasciviousness. Gagamitin nila maging yung doktrina ng biyaya. Ang dami gumagamit ng salitang grace ngayon. Pero ginagamit at ina-apply ito sa mga paraang ang nabibigyan ng pakinabay ang hinihingi ng nilang laman. Merong hyper grace. At nagsasabi, hindi mo na kinakailangan mag-confess ng iyong kasalanan. Sapat pinatawad ka na once and for all. Pag nagkasala ka, you don't need to confess your sin. You don't need to repent of your sin. At hindi na sasabihin nila yung 1 John chapter 1 verse 9 na hindi yan para sa atin. Yan ay para sa mga Gnostics. Kita nyo? Iba't iba na ngayon ang paniniwala. Mga hyper grace. At kilang isa sa mga kilala dyan ay isang mga ngaral sa Singapore na ang pangalan ay si Joseph Prince. Na natuturo at maraming nai-influensyahan sa ating panahon ngayon. Totoo yan, mga kapatid. No? Or others will use the doctrines of grace to indulge into sin as a ticket to carnality. They would say, anyway, we are saved now, and nobody can take that out from us, and therefore, whatever we do in life, that will not affect our salvation. No? O kaya naman, siguro, napakabiyaya naman ng Diyos at mapagpatawad siya. Kung magkasala tayo ngayon, hindi ka lang ng tawad sa Diyos. Okay na yun. Patatawarin ka naman niya. Ano sabi ng Biblia patungkol dyan? Ano sabi ng Biblia patungkol sa pag-uugaling ganyan? Sabi ni Pablo sa Roma Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Kung tayo mga namatay na sa kasalanan, paano tayo mabubuhay pa rito?
Kaya hindi natin pwedeng sabihin, sige magkasala tayo nang dumami ang biyaya sa buhay natin. Hindi katwiran yan ng mga Kristiyano, ang sabi ni Pablo. Hindi katwiran yan ng mga mananampalataya. Ang punto doon, ang bawat totoong Kristiyano ay hindi lamang pinatawad sa kasalanan, wala na sila sa ilalim ng pamamahala ng kasalanan. Sin is no longer their master. Hindi na sila alipin ng kasalanan. Pwede na silang lumaban sa kasalanan. Pwede na silang tumanggi sa kasalanan. Maaaring may natitira pang kasalanan dito sa puso. Maaaring magkasala pa rin sila. Pero patay na sila sa kasalanan. At dahil doon, wala na silang affection sa kasalanan. They are dead into pervasive love and ruling power of sin. They hate the fact that they still commit sin. Nais ko kayong tanungin, mga kapatid. Pag nagkakasala kayo, ano ang nararamdaman nyo? Sasabihin nyo sa sarili nyo, hingin na lang ako ng tawad kay Lord. Yan ba nararamdaman nyo? Patutuwa ba kayo na mayroong kapatawaran sa Kanya? Kaya magkasala kayo? O you hate that? You hate that you can still commit sin. Nagagalit ka sa katotohanan, nakagagawa ka pa rin ng kasalanan. Dapat ganun ang damdamin ng isang mananampalataya. Kung ginagamit natin ang kasalanan natin at nakakagawa tayo ng kasalanan at gina-justify natin ito at sinasabi natin, kaya ako naman nagawa ito dahil kay ganito, dahil kay ganyan. Kaya ako nakapag-isip ng ganito dahil kay ganito. That's not right for the Christian. We're all responsible sa lahat ng ginagawa nating kasalanan. Hindi natin pwedeng isisi ito sa ibang tao. Hindi natin pwedeng isisi ito sa sistema na meron tayo. Hindi natin pwedeng isisi sa sino man. Isisi natin ito sa sarili natin. At kung nagkakasala tayo, hindi tayo masaya. At nagkakamali tayo, hindi tayo masaya. Kung ikay masaya pa rin sa kalalagayan mo na nagkakamali ka, may problema sa profession mo bilang isang Kristiyano. Baka hindi ka pa mananampalataya. Baka hanggang ngayon, hindi pa talaga si Kristo ang iyong Panginoon. Baka hanggang ngayon, ikay alipin pa rin ng kasalanan. Kaya dapat mong suriin ang sarili mo sa oras na ito sapagkat ang totoong mananampalataya, bagaman nagkakasala pa, ay merong pagkamuhi sa katotohanan ito. Namumuhi siya sa katotohanan, nagkakasala pa rin siya. And those who use the grace of God as a ticket for continuous sin, I believe, are not true believers. And still, strange of the saving grace of God in Christ Jesus. That's a moral dimension. Let's go to the third and the last one, the doctrinal dimension. And sabi rito, and they deny our only Master and Lord Jesus Christ. Now, Jude is saying that they deny the mastery and the sovereignty of Christ. It means they don't want to be under the authority of Christ. Siguro gusto nila si Kristo bilang tagapagligtas, gusto nila si Kristo bilang manunubos, gusto nila si Kristo bilang dumingap sa kanila, pero hindi nila gusto si Kristo bilang Panginoon nila. Gusto nila sila pa rin ang Panginoon ng kanilang buhay. Sinabi ni Pablo kay Tito, Titus chapter 1 verse 16, no? Sabi niya may mga nagpo-profess daw na kilala nila ang Diyos, pero hindi sa kanilang mga gawa. Sapagkat sa kanilang mga gawa, tinatanggihan nila ang pagkakilala nila sa Diyos. They don't want to submit to His will. They don't want to submit to His command. And in most cases, the theology of a person determines his morality and his view of church life. Let me underscore that. In most cases, the theology of a person determines his morality and his view of the church life. Now, I mentioned to you last Sunday about a reformed writer, an accomplished pastor. And then, suddenly, in one of his writing, he said, homosexuality is not sin.
He supported gay rights. Nagulat ang marami, ba't ganun ang paniniwala ng pastor na ito? And then, in 1999, at the age of 53, iniwan niya ang kanyang asawa at sumama siya sa isang lalaki. Anong punto doon? Yung theology ng isang tao, nagdidetermine din yan sa kanyang pamumuhay. Tama ba? Bakit niya ginawa yun? Dahil yun ang kanyang paniniwala. At yun ang gusto niyang paniwalaan. Na siyang sumusuporta sa hinahanap ng kanyang laman. Yun ang sumusuporta sa hinahanap ng kanyang kalooban. Alam niyo, minsan ganyan ang nangyayari. Minsan yung gusto mo, kaya ganito ang paniniwala mo. Halimbawa lang, meron mga, narinig ko ito kay Pastor Steve Hopmeyer, maraming taon na nakakaraan. Sabi niya, maraming mga hindi naniniwala sa Lord's Day. Maraming ayaw, galit doon sa idea na yung araw ng Panginoon. Alam mo, marami daw yan sa Amerika. At karamihan daw yan ay sa southern part ng Amerika. Bakit? Karamihan ay nasa southern part ng Amerika. Sapagkat doon sa southern part ng Amerika, ang pinaka-favorite na sport ay American football. At yung American football, ang laro tuwing linggo. Totoo yun. Kapakasikat na, actually, number 1 yan eh. Yung basketball po eh, I believe, number 3 lang yan sa pinakasikat sa Amerika. Ang pinakasikat ay yung tinatawag na American football. Yung may maraming mga nilalagay na, di ba? Nakita niyo, may mga para mga helmet sa katawan na nakikipagbuno habang hindi ko malaman kung ba't da tinawag na football yun eh. No, dapat wrestling yun eh. Kasi hindi naman isang beses lang sinisipa yung bola eh. Tapos tinatakbo na. No? Ba't naging football? Diba? Pero yun ang sikat na sikat. At madalas yun, Sunday. Kaya they don't want the idea of Sunday to give it to the Lord. At marami mga Christians na hindi ganun ang paniniwala. That's why they have also, di ba? Meron ganyan. Oh, hindi tayo available Sunday. Dapat meron tayong Saturday. Meron tayong Wednesday. Meron tayong So they can choose what day they would worship the Lord. Because this will support what they want. No? Sunday is for football. And then the other day is for the Lord. They can choose what day for the Lord. So, something like that, brethren. No? I read a story about a certain high school girl who engaged in a debate to pastor in one lecture meeting. Nakipagdebate siya. She argued, paano ang isang Diyos ng pag-ibig ay magpapadala ng mga tao sa impyerno? Alam nyo, kahit anong pigil sa kanya, ginulo niya talaga yung meeting na yun. No, she turned the meeting into a mess. Sapagkat ayaw niyang makinig sa paliwanag. Gusto niyang ipaglaban ang gusto niya kahit wala na siya sa katwiran. Pagkatapos ng session, kinausap siya ng pastor, kinausap siyang personal. At inamin niya na siya ay mayroong relasyon sa isang lalaking may asawa na. And she didn't believe in hell. Because if there is truly a hell, then she was going there. Kita niyo mga kapatid? I think this is true for many people. We want to throw out certain things in the Bible because we fear them and fear that we are guilty of them. That's why we don't believe it anymore. And so we have to be careful, brethren, of these things, and we should contend for the faith. We ought to watch and contend for the faith. Bakit? Sapagkat ito isang kayamanan na dapat nating pangalagaan. Hindi lang ngayon, kundi sa susunod na henerasyon. Hindi natin alam ang mga darating pa. Pero kung meron tayo magandang pundasyon ngayon, makatitiyak tayo ng ating mga anak at mga apo ay may paninindigan na tama sa pagharap nila sa mga hamon ng susunod na henerasyon. We are called to agonize for the faith. And therefore, parents should really teach your children in the way of the Lord.
And you should also give an example to them. Dapat di kayo huwaran din sa kanila. Sapagkat kung hindi, anong ngipin? No? Anong ngipin meron ka sa pagtuturo ng katotohanan kung hindi naman nakikita sa buhay mo? Kaya kailangan ituro mo, hindi lang ito dahil kailangan mong gawin, at hindi lang ito dahil yan ang utos ng Panginoon, dahil alam mo, mawawala ka sa mundong ito, at haharap na naman sila sa mga kakaibang mga hamon na kung hindi nila alam ang katotohanan at hindi malalim sa kanilang puso, sila'y mabubuwal tulad ng karamihan. Kaya, we have to agonize for the faith. It is not easy as we perceive, for what we are contending against is most of the time from within the church or community of Christian church. That's why in the church, the center of worship is preaching. The center of worship is teaching, not music. No, not music. Music is part of the worship, but not the center of worship. The center is preaching and teaching, because in preaching and teaching, we establish our faith. In preaching and teaching, we know what we should be standing now and in the next generations. That's the reason why cancer is such a difficult disease to cure. Diba? Sa panahon natin ngayon, ang cancer ay isa pa rin sa pinakamahirap gamutin na sakit. Sinasabi nga ng marami na wala naman talagang epektibong gamot dyan. Kahit na yung chemotherapy, maaaring umukay sa iba, pero hindi sa lahat. Di ba? Napansin nyo? Bakit? Sapagkat yung chemotherapy, pinapatay niya, hindi lang yung bad cell, yung cancer cell, kundi yung good cell. Kaya nanghihina yung tao at pag nanghihina na, yun na, namamatay na rin siya. So, wala talagang epektibong gamot. No? Kung tutuusin, maaaring may gumagaling. Depende sa katawan ng tao, depende rin sa kalooban ng Diyos. Pero alam niyo ba kung bakit daw mahirap nga talagang gamutin ang cancer? Kasi yung cancer is a body cells that fight against itself. Isang klase ng himaymay na nilalabanan niya mismo ang kanyang himaymay. A cell that fight against itself. Ang hirap. May mahirap sa cancer. Nag-aaway sa loob ng katawan. Mga cells. Ganon din, mga kapatid, ang pinakamahirap kapag ang katuruan na mali ay nagsimula sa isang iglesia. Minsan yung sa labas, nalalabanan mo pa eh. Yung sa labas, binabaliwala mo pa eh. Minsan yung mga kulto, na alam natin kulto, ay hindi tayo natitinag dyan. No? Pero ngayon, kaya nga nagulantang ang Christian community sapagkat yung nangangaral at nagtuturo ng isang paniniwala ay kilalang pastor, kilalang mangangaral. No? Ngayon, pinagtatanggol na nga siya ng iba eh. Pinagtatanggol. Pero nung binabasa ko yung paraan ng pagtatanggol nila, hindi essential. Ano nga tinatawag sa logic yung ad hominem? No? Yung sabihin nun, minsan, they're using emotions. No? Not attacking the teaching because attacking the person. Sabi niya, oh, you're not attack the person. No, we're not attacking the person. We are attacking the teaching. The teaching itself. And therefore, brethren, that's the point. We need to know the truth. We need to grow in the truth. We need to be faithful for the truth. And we need to be in the assembly where the truth is heard, where the truth is scrutinized, where the truth is loved, and where the truth is being encouraged to live to and contend to. This is the community of the believers. This is how to be a good soldier of the Lord Jesus Christ. We have to be in the assembly where the truth proclaims and the truth is being heard every time that they gather. So dapat nandoon tayo lagi. Huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Huwag nating hayaan ang pagkakatipon ay mawalang puwang sa ating mga puso. Huwag natin itong baliwalain. Mahalin natin sapagkat ito
dito tayo lalago. Hindi mo lang alam, lumalago ka dahil doon. No? Kaya sabi ng iba tagal-tagal ka na dyan sa church. Ano bang paglago na dumating talaga sa'yo? Tagal mo na nakikinig. Pero minsan hindi mo lang alam. Lumalago ka. Parang ganito yan eh. Parang yung isang tao na nagsabi sa kanya na, ilang beses ka na nakarinig. Siguro, kung 10 taon ka na sa simbahan, imagine mo yung 10 taon ka sa simbahan, ilang preaching na narinig mo nun. No? May nagbago ba? Meron, pero sa iba, hindi ko alam kung may nagbago. Pero ito parang ganito lang yan. Sabi niya, pero ganito yan eh. Alam mo ba, 20 taon na akong may asawa. No? At yung asawa ko, lagi akong pinagsisilbihan, pinapakain, nilulutuan ng pagkain. Minsan yung pagkain nga paulit-ulit. Hindi ko na nga naalala lahat eh. Pero, sabi niya, alam ko kung bakit hanggang ngayon, malusog ako, malakas ako, dahil sa mga pagkain na niluto ng asawa ko sa loob ng 20 taon. And same also is true. Maaaring hindi mo na rin naalala yung mga pinakinggan mo. Hindi mo na rin naalala yung mga natutunan mo. Ano bang pinreach si Pastor 2 years ago? Ano bang narinig ko nung 15 years ago? Alam mo, dito sa church, ang hirap, mag-ulit ng preaching. Alam mo kung bakit? Matandain sila eh. Lalo pa nga, naka-record na. Sasabihin sa'yo, narinig ko na yan. No? Pero palagay ko, nakakalimutan nyo rin, Naalala nyo pa ba kung ano narinig nyo nung 10 years ago, 15 years ago, o 25 years ago? Yung mga naunang mga membro dito. Kung hindi kayo nagtitake down notes, palagay ko, nakalimutan na ninyo. Pero hindi nyo lang alam na yung lahat ng yun ay nakatulong sa paglago ninyo, sa pagtibay ng pananampalataya. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin kayo. Di ba, mga kapatid? Kasi ganun ang salita ng katotohanan. Pinatitibay ang ating pananampalataya. May mga struggle, may mga problema, pero pinatitibay nito ang paninindigan, pananampalataya natin sa mga bagay na totoo at sa mga bagay na magdadala sa atin sa kabanalan, sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pero baka meron akong kinakausap dito na hindi ka pa mananampalataya. Pari matagal ka na rin nakikinig, matagal ka nang nakakapunta rito at nakikinig ng salita ng Diyos, pero hanggang ngayon hindi mo pa rin pinag-iisipang maigi ang kalalagayan mong espiritual sa harapan ng Diyos kung ikaw ba ay tatanggapin ng Diyos o tinanggap na niya sa kanyang presensya. Maaaring yung pagdalo mo sa church ay pagdalo mo dahil bahagi ito ng ginagawa ng pamilya ninyo. Magagalit si tatay, si nanay kung hindi ka aatin. Sana hindi lang yun ang dahilan. Sana maisip mo rin, meron kang pangwalang hanggan na usapin, na haharapin mo sa Diyos na labas ang tatay mo at labas ang nanay mo. Ikaw yun! Haharap ka sa Diyos, pangwalang hanggan. Dapat isipin mo ngayon. Sapagat kung wala ka pa sa Panginoong Hesukristo, kapahamakan ang naghihintay sa iyo. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo ng kapatawaran sa kasalanan at ang magbibigay lang yan sa iyo ay si Kristo na namatay at muling nabuhay sa isang makasalanang tulad mo. Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Manalangin tayo. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na aming napagbulayan. Ngayon pong umagang ito, sulat mo ang lahat ng ito sa puso namin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.